uh, pakulo or diluluto ni Sir Snow. No? So, may one-on-one po, kaka-confirm lang po, kaka-materials lang yesterday. Dahil confirm na po yung sponsor. So, di-discuss po mamaya ni Sir Snow yan. Meron pong one-on-one na mangyayari from doon sa nag-champion sa Gimba stage and nag-champion sa Palayan stage na dalawang cyclist po. So, ibigay ko po yung mic kay Sir Snow para to elaborate Our sa one-on-one. operations manager, Larga Pilipinas, Snow Badua. Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. No, pasensya na, medyo na late dahil marami pa po kaming inaasikaso. Last minute, final push. No? Yung one-on-one po, yes, indeed, confirmed. No? So, as part of Larga Pilipinas' innovations and yung aming niche, no, to be the trailblazer ng Philippine cycling, we're coming up with the one-on-one race, no? Ang i-feature po natin dito, yung latest discovery po ng Larga na si Junjun Cabadido of Gimba Nueva Ecija. So, farmer po ito, pero nagpapakita po siya ng potential as one of the best cyclist mountain climbers natin, no, in the country. And then, ang makakalaban po niya is Continental rider Mark Ryan Lago, who won the Men Open Elite Race nung Gimba natin last August 2. Si Cabadido po, huwag kayong malito, siya po yung nanalo sa 24-39 yung Men Open Race natin in Palayan City last August 8. So paghaharapin po namin sila in our bid, no, na gawing continuous po yung Titan Ultra Challenge po natin. That's the name of the race. It's a side event. It's an event within an event ng Larga Pilipinas, no? And it's sponsored by Titan. So gagawin ho namin tuloy-tuloy itong Titan Ultra Challenge, no? We will focus more on cycling para makilala rin po isa-isa yung mga siklista natin kasi ang problema po ng cycling ngayon is yung kumbaga relevance dito sa publiko eh. Unlike ho dati na pag sinabi mong Paking Rivas, di ba? Placido Valdez, no, pag sinabi mo cycling, sila agad yung maaalala mo eh. Katulad ngayon, pag sinabi mong PBA, Calvin Abuevas, Cathy Thompson, so yun yung gusto naming i-develop, no, at i-improve pa para maging household names ulit yung mga siklista natin. And syempre, ang gusto ko ng Larga is gawing kakaiba po yung aming mga races. No? Na dahil meron na tayong Litour, meron tayong Tour of Luzon, yung Larga, dapat lagi meron kaming ino-offer na bago para makahila kami ng mga bagong followers at madagdagan ng excitement yung ating race. So, kung paano yung Titan race? Dalawa lang sila sabay, Bababa sila, yeah. Bababa ho sila dyan sa may, kasi mag-finish yan eh. So yung magiging setup po natin, bago po tayo mag-Titan Ultra Challenge, ito po kasi yung magiging highlight ng karera natin. So we have the race, no? Sa Nampikwan, and then race natin from Nampikwan to Sitio Baag. Okay, so pagka, ang una pong pakakawalan sa Sitio Baag, sa Nampikwan on day 2, yun pong amateur natin, numbering to 3,000 plus to 6,000, and then that's at 7 o'clock, okay? And then at 9 p.m., ay a.m., pakakawalan na po yung pro natin. Pagdating ho nila doon ho sa Baag, that's about 87 kilometers, no? 90. Yun naman pong fixed gear ang pakakawalan sa harap ng Monasterio de Tarlac. Pagkatapos po ng fixed gear natin, nabigyan na natin ng enough time ito pong si Mark Ryan Lago to rest, bababa po sila, no, sa 11 kilometers bago ho mag-Monasterio de Tarlac. Puro ahon po yun. Doon ho sila bibitawan. No, ang magiging rules ho natin dito is parang ITT, bawal hong mag-drafting. No, bawal hong tumutok sa isa't isa. At no, bawal din ng tutukan ng mga service vehicle nila. So, pwede yung mag-abot na lang ng pagkain sa gitna, yun pong mga support staff po nitong dalawang riders. But, ang mangyayari po dyan is sila lang, no? On their own, yun pong magiging karera natin. So, ewan ko lang sa mga media natin, how do you find this idea, no? Pero mukhang magiging exciting ito kasi sa susunod, pwede natin paglabanan, June Ray Navarra versus Joshua Pascual sa mga bundok. So yan po yung mga naka-line up namin na program for the Titan Ultra Challenge. Plus, pupunta rin ho kami sa mga barangay offering basketball challenges din po. So, Yes, sir. first time ba yung one-on-one sa history ng Pilipinas? I think so. And I think kahit sa abroad hindi ito ginagawa. No? So part 2 talaga ng aming ginagawa sa Larga is to find the original. No? Gaya nga po na sinabi ko, Larga is fast becoming to be a trailblazer ng Philippine cycling. And yun naman po yung ginagawa natin kahit po nung nag-organize tayo ng ibang event before, no? Na naghanap po tayo ng mga bago, no? Kasi yung mga tao po kasi naghahanap na rin ho yan ng gusto ho nilang makita na kakaiba, di ba? And we're coming up with the Titan Ultra Challenge
Para una, ma-promote din ho yung mga siklista, mas makikilala natin sila eh. No, mas maipakikita natin yung lakas nila. Unlike na magkakasama sila sa isang pack, parang faceless rider sila pagka isang grupo kasi, di ba? Unless mag-excel ka doon from that pack. Yes, Boss Jerry. Morning, Sir Snow. Oy, sir, ikaw boss ko. Ay, kaya yata papunta rito. Hindi, inintay natin budget. Ayos ko. Wala pa kami pang budget. Yes, boss. Go ahead. So, pareho silang kasama sa karera ba? Or... Mangyayari po kasi, ito, ibigay ko po kayo ng idea how the race will be conducted, no? On September 29, that's the pick 1 to ng pick 1. Ha? November 29, I'm sorry, nalilito na po ako sa date, no? So, on November 29, lahat po ng categories lalaroin yan, no? Ng pick 1 to ng pick 1. So, pakakawalan po ng sabay-sabayan. Ang una po yung pro, and then yung 24 to 39, yung category ni Kabadido, and then under 23, and then under 18 based on their speed. Tapos girls open, under 18, under 23 na women, at magkakasunod po yun. May 3rd, 4th, 15. So, sabay-sabay po nga alis na ng pick 1. Yung fun ride po, nasa harap, kakanan po sila papunta ng San Manuel. Yun naman pong race natin per se, kakaliwa po. Tapos, papunta ho ng Pura, doon naman ho maghihiwalay sa may Pura yung dalawa. Okay? So, hintayin namin mag-finish. Okay? So, pag nag-finish na yan, usual race lang yan. Yung second day po natin, pakakawalan po yung amateur at 7 a.m. Same setup, no? Isang parada po yan. Ipakikita ho namin sa sambayanan na lahat po yun, sabay-sabay na nakaparada, no? Saka pakakawalan po sila per category habang umaandar. So, and then, so 7 o'clock, yung amateur, pag nag-finish na sila sa sitio baag, pakakawalan namin ng 9 o'clock yung pro. So, yung pro, that will take them about 1.5 to 2 hours. Pag nag-finish po sila, lalaroin naman ho yung fixed gear. Yung fixed gear ho kasi kailangan namin ihiwalay kasi delikado po yung race na yon. So, pag natapos po yung fixed gear, tsaka po yung one-on-one. So, that's about 1 p.m. on Sunday po, mga kaibigan. Pero yung kasali sa one-on-one na yun, Lalaro. kumarera na. Lumaro sa amateur, and then yung si Lago, lalaro po doon sa pro elite natin. So, kaya po gagawin namin yung fixed gear in between para mabigyan din ng time si Lago. Pero tinanong ko si Coach Ed Suarda, sabi niya, kaya niya yan, kaya nila yan. Kasi yung Gimba to Gimba namin, 194 kilometers yon. Yung stage 2 ho natin, 86 kilometers, 87 kilometers lang yun. So, bitin pa ho yung siklista natin dun sa aspeto na yun. At tinanong ko si Coach Ed, sabi ko, Coach Ed, paano pag tinalo ng Bagito? Kasi maganda po yung ano nito eh, no? Maganda po yung drama na gagawin ng karera eh. Isa pong Continental Rider at isa pong hindi sikat. So, pag tinalo po ng hindi sikat yung Continental Rider, nakakahiya. So, sabi ko nga kay Coach Ed, paano po pag tinalo ni Junjun Kabadido yung bata mo? Ay, tatanggalin ko siya, kakalbuhin ko siya, sabi ni Coach Ed. So, yan ho yung pressure ngayon. The pressure is not on Junjun Kabadido, no, but it will be on Mark Ryan Lago. May ano yun, may cash prize.